Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko naman ngayon kung paano mag-recover ng lost or deleted files mula sa isang USB drive. Kaya kung bigla na lang nawala ang inyong important files, documents, pictures, or videos, huwag kayong mag-alala dahil ipapakita ko ang step-by-step process para ma-recover ang mga ito. So tara, simulan na natin. So ang software na gagamitin natin ngayon ay isang AI data recovery software na kayang mag-recover ng deleted, formatted at lost files mula sa iba't ibang storage devices. So ang isa sa mga nagustuhan ko rito ay gumagamit ito ng artificial intelligence or yung AI na tinatawag natin. So para mapaganda ang recovery process, mas mataas ang posibilidad na maibalik ang inyong mga files kasama ang kanilang original file names at folder structure. Depende sa kondisyon ng storage device. So bukod doon, kaya rin itong i-rebuild ang mga fragmented files upang mas mapataas ang chance na ma-recover ang mga importanteng data. So ito nga pala yung mga supported devices. Hindi lang sa USB drive ang sinusuportahan ng software na to. Pwede rin itong gamitin sa hard disk drive or yung tinatawag nating HDD, solid state drive or yung SSD, SD card, external hard drive, at iba pang storage device. So, ang pangalan nga pala ng app na to ay Recovery Packs AI. So, tara, simulan na natin. Bali, ang una natin gagawin ngayon dyan ay bubuksan natin yung browser at i-install natin yung recovery na gagamitin natin. So, dun sa browser, i-type lang natin yung WonderPacks AI. So, bali, ang gagawin ko lang dyan, i-click ko lang mismo yung Recovery Packs AI na yan, and then ayan, so ma-redirect tayo sa website ng mismong recovery tool na gagamitin natin. And then ang gagawin ko dito ay i-click ko lang yung pre-download. So and then antayin ko lang na matapos yung pagda-download. Then after nyan, pagka tapos na, ang gagawin natin dyan ay i-install na natin yung recovery applications na gagamitin natin. So, ayan, tapos na. Ang gagawin ko dyan ay i-double click ko lang mula dun sa downloads yung application, and then i-click natin yung yes. So, and then next. And then click I agree kung nabasa mo na yung agreement. Then after nyan, click mo na yung install. So, ayan, antayin lang natin na matapos yung installation. Ayan, so pagka ganyan, tapos na siya, naka-check yung run. Ibig sabihin, mag-automatic run yung recovery tool. So, ito, antayin natin. Ito yung lalabas pagka binuksan mo yung recovery tool. So, ito lumabas na siya kasi nakapag-install na tayo. So, ito yung makikita mo pag inopen mo yung mismong recovery tool na gamit natin. Ang ilalabas niya is ano yung mga detected na drives na nadetect niya. So, andyan yung C, D, at yung E. So, dito sa part na to, nakasaksak na yung flash drive or yung USB drive na i-recover natin. So, ang gagawin ko dyan, ito, isa-select ko yung nakakulay blue na yan. Yan yung mismong flash drive or USB drive ko. And then, i-click ko lang siya. And then, automatically mag-i-scan na siya. And then, may nakalagay dyan, quick scan completed. So, ang gagawin mo lang muna dyan is i-close mo muna siya. So, parang pop-up message lang siya. So, ano yung mangyayari. So, dito, ngayon makikita nyo, since i-click ko na yung scan kanina, eto, makikita nyo dun sa may ibaba, may nakalagay, AI scanning. So, ang gagawin natin dyan ay aantayin natin hanggang sa matapos na ma-scan ni AI or ni recovery packs AI yung mga files na na-delete at saka yung mga files na missing. So, dito makikita nyo, ayan, AI is scanning. So, meron ng 3%. So, ayan, makikita nyo dun sa may left side, merong file path, tsaka yung file type. So, eto, dito makikita natin yung mga files. So, kung anong klase ng files, yung mga lumalabas. So, ayan, antayin natin hanggang sa matapos. And tingnan natin kung talagang marirecover yung mga files na nabura or tsaka yung mga files na accidentally na delete.
So, ayan, dito sa part na to, since may mga na-recover ng files, yung recovery tool natin. So, ang gagawin ko dito ay i-click ko yung mga folders. So, for example, dito sa docs, makikita natin, ang ginagawa ng recovery tool ay ito, ipinapakita niya na meron na siya talagang na-detect. Kaya lang, ang ginagawa niya ay hindi mo makikita yung mismong file name nung file. So, kung ano yung file name mismo. Pero, dito, i-check natin ngayon kung since na-recover niya nga yung mga files, kahit na hindi yun yung mismong pangalan ng file, ay titingnan natin kung buo at talagang magagamit pa yung mga files na mare-recover natin. At isang feature ng recovery tool na to ay makikita natin dun sa may pinakaibaba din katabi ng AI scanning is alam niya kung ilan na yung nakikita niyang files. So ito nakalagay doon files found. So dito meron na tayong 696. So kanina nung sinaksa ko yung flash drive ay totally wala siyang laman. But this time ayan nakikita natin mukhang meron na siyang na-recover na 696. So ayan, tapos na tayo. May nakalagay na AI scan completed. So, ang susunod natin gagawin dyan ay i-check natin lahat ng mga folder at yun nga, yung lahat ng folder i-check natin lahat. Ayan, dito makikita mo, chinek ko yung mismong local disk E, yung mismong disk ng USB drive na i-recover niya lahat. And then, may makikita ka dyan na may lalabas, i-browse mo yung folder kung saan kung saan may store or kung saan mapupunta yung recovery file. So dito ang inilagay ko dito, inilagay ko siya sa desktop. So i-click ko yung desktop kasi doon babagsak yung mga recovery files na na-recover ng tool na ginamit natin. So ayan, antayin lang natin. So ang nakalagay dito, recovering file 39. So out of 600 plus. So, pagka natapos yan, so ang mangyayari, i-check natin kung talagang effective ba yung recovery Pax AI na recovery tool na ginamit natin para i-recover yung mga deleted at accidentally deleted files nung USB drive. So, antayin lang natin. So, ayan, pa-process na, nare-recover na niya yung mga files. So, ayan, tapos na. So, recovery completed. So, recovered 696 files. So, ayan, view recovered files. So, i-click ko dyan yung okay. And then, so, ito yan, nasa desktop na. So, bubuksan na natin ngayon yung file. Yung mga files na na-recover nung recovery tool. So, dito, ayan, makikita nyo, ito yung mga folder. So, kung ano-ano yung mga folder na yan. Ito nga yung sinabi ko kanina. Hiwa-hiwalay yung mga folder niyan depende dun sa type of file. So, ang gagawin ko ngayon ay i-check ko na kung yung mga na-recover na file ba ay buo pa at gumagana. So, ayan, makikita nyo, yung mga ibang file like ito yung PDF na buksan na natin kanina at ayan, buo pa rin yung file, gumagana pa rin. Ito naman yung sample na to ay yung PowerPoint presentation. So, ayan, gumagana pa rin siya. So, ayan, nakakatuwa lang kasi hindi na-recover yung file name ng mga file pero ang maganda dito na ibalik niya yung mga deleted file. Ang nangyari lang dun sa file name ay nagkaroon lang ng numbering yung file. So, nawala lang yung mga file name. So, dito, ayan, yung mga even pictures na restore or na-recover pa rin, no, nung recovery AI na ginamit natin. So, nakakatawa, ano? So, ayan. So, may mga ilang part lang dito na ayan, naglo-load pa rin. And then, ayan. Ito, mga materials. So, ayan, check natin yung another folder. Pati video, ayan, na i-recover din yung video.
So, overall, okay naman. At tama din yung nakalagay doon sa mismong site ng recovery tool na 98% yung accuracy ng recovery tool. Kasi ang naging experience ko naman dito guys ay yun nga, yung sa may photo recovery, may mga hindi na load. Kumbaga talagang may ilan na hindi lumabas. And para sa akin naman, okay yung tool na ginamit ko at malaking tulong siya para maibalik yung mga files. So, yun lang at hanggang dito na lang yung video ko. Sana natuto ka at kung nakatulong yung video na to ay huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe yung aking channel. At ngayon kung may tanong ka, maaari mong i-comment yung tanong mo sa ating comment section. And ilalagay ko na lang din sa description yung site kung saan mo pa pwedeng ma-download yung recovery tool. So, yun lang. Salamat!